So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, another phone review na naman tayo ng isang napamurang entry-level or budget smartphone today, which is a Xiaomi Redmi 14C. Ito na kayong perfect na budget smartphone ngayong 2025. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, i-review natin ngayon 2025 ang isang budget smartphone today, which is a Xiaomi Redmi 14C. So itong smartphone na to ay na-purchase ko to nung 12/12. So pagpasensya nyo na ngayon ko lang siya na-vlog dahil sobrang busy din. Pero asahan nyo na marami natin tayo makikitang content ng mga phone reviews, iPhone and Androids dito sa ating YouTube channel. So si Xiaomi Redmi 14C ay merong three variants when it comes to prices. Meron tayong 4GB 128 na 4999, 6GB 128 na 5999, 8GB 256 na 6999. So, kumbaga when it comes sa pricing niya dito, very reasonable yung 8GB 256 na itong smartphone na to. And even yung 4999 niya na 4GB 128. Pero yon pag bibili kayo sa Shopee, again, pag bibili kayo sa online, definitely mas mura siya mga J-Vlog. Kumbaga, itong 14C natin dito na 4GB 128 is 4699 from 4999. At meron pa kayong matic discount yan pag meron kayong voucher sa Shopee. Yung is 56999 at meron tayong 66999 for the 8GB 256 sa Shopee. Again, dalawa po yung store ng Shopee. Dalawa po yung store ng Xiaomi sa Shopee. Meron tayong Mi Global at Global Store. Ewan ko, baliktad lang Store Global at Mi Global. Xiaomi Online pala at Store Global. I think pareho lang naman sila ng price when it comes sa 14C. At yun, mas mura siya. Pwede rin siya for SPay later na with certain interest lang naman. Pero sinabi ko yung presyo niya SRP para meron kayong idea kung magkano nyo to ma-purchase sa mall. Again, pag bibili kayo sa online, wag kayo matakot dahil okay rin naman bumili sa online sa Shopee as long as parati kayong magiging maingat. Ako, ilang taon na ako bumibili sa online and so far, so good naman lahat ng mga binili kong devices sa online. At when it comes sa delivery lang talaga, minsan nagkaka-discrepancy. Kasi kahit may nakikita akong post na bumili sila sa official store, pero nakakatanggap pa rin sila ng sabon or bato. So, yun. Unbox nyo. Take nyo ng video para kung sakali may discrepancy, meron kayong proof sa Shopee doon sa certain problem nyo sa parcel nyo. Kung interested din kayo bumili dito sa Shopee or sa online, yung link po niyan ay nasa description box. I-check nyo na lang mga J-Vlog. So again, mas mura po sa online. Huwag kayo matakot. Okay rin naman dyan mag-purchase. Basta, bibili lang kayo sa Shopee Mall, sa Laz Mall. So dito sa ating full review, titingnan natin kung maganda nga ba itong si Xiaomi Redmi 14C. Next mga ka-J-Vlog is gusto ko naman i-share sa inyo yung mga gandang features ng Xiaomi Redmi 14C. Bakit isa rin siya magandang budget smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayon 2025. Unang-una mga ka-J-Vlog sa kanyang screen display. Sobrang solid ng screen nito, napakalaki. Almost 6.9 inches na tong smartphone na to. Meron siyang 6.88 inches mga ka-J-Vlog. Biruin mo yung mga standard size ngayon ni 6.6, 6.7. Ito 6.9. Parang pwede mo na itong consider na 7 inches na smartphone. Sobrang haba niya. Okay naman yung kanyang form factor for me, lalo na for playing games and watching movies. Ang laki netong Xiaomi Redmi 14C. At ang maganda dito, even though siya, pero yan for me, parang nakakalungkot lang na part. I think when it comes sa mga smartphone na 2024 and ngayon 2025, wala na sanang notch display. Again, sinasabi ko sa mga previous video ko, wala naman sigurong extra cost sa inyo na gawin nyo ng punch hole. Ewan ko bakit ginagawa nyo pa ring notch. Putol So, buuin nyo na yung bilog para naman sana, siya, modern design na siya, di ba? Tapos, 120Hz is all goods. Maganda yung 120Hz dito sa Xiaomi Redmi 14C. Pero ito, yung medyo, meron tayong konting nalungkot lang na part. Kasi pag sinet nyo yung 120Hz sa 14C, nakalagay is up to. Hindi talaga siya nakaset sa 120Hz.
Meaning, pag merong mga certain lang na application or certain lang na need ng 120Hz screen refresh rate, dun lang mag-a-apply yung 120Hz screen refresh rate niya. So, up to lang kasi siya. Pero may iba kasing smartphone, pag sinet nyo sa 120, 120 talaga yan. So, dito, 100 up to 120Hz, yes, maganda rin naman na meron siyang 120Hz na feature, pero hindi siya fully 120Hz when it comes pag sinet nyo. Di ba? For example, pag naglalaro kayo dito, meron mga certain games na support ang 120 FPS pero hindi natin kaya dito sa Xiaomi Redmi 14C. Meaning, hindi pa siya naka-optimize or hindi pa siya support. Pero at least, malaki yung display niya, all goods naman. Resolution is fine, minimum na rin sa ganitong presyo. Consider mo na dito yung pinakamababa niya, di ba? 4999, 5K, 4GB, 128. HD plus 720p is reasonable pa yan na resolution sa mga budget smartphones today. Next is sa OS. So, OS nito is Android 14 with HyperOS. So, siguro there's a possibility na ma-update din naman to sa Android 15. Sa Android 15 mga J-Vlog. And next, sa kanyang RAM at ROM. RAM at ROM ang pinaka hindi naging madamot dito si Xiaomi. Biruin mo, sa halagang 5K, meron ka ng 4GB, 128GB na storage. Okay yan. I think yan na rin yung best option na rin when it comes sa mga budget smartphones today, 128GB. Kasi meron pa rin nag-o-offer ng 64 eh. 64GB sa ganitong presyo ng 5K. For me, 64 parang the best option na lang yan for a 3K smartphone eh. Pero pag ganitong 5K, 6K, 128 na talaga minimum. And 4GB of RAM. Pero yun nga, yung 6999 nila or almost 7K, sobrang solid din ng RAM at ROM. 256 ng ROM, 8GB na ang RAM. So, hindi naman naging madamon si Xiaomi when it comes sa RAM at ROM dito si Xiaomi Redmi 14C. So, okay na okay rin siya mga J-Vlog. Next, yung design. Yung design niya, ito talaga yung malupit dito sa Xiaomi yung design. Kasi when it comes dito sa camera niya, pag ginamit nyo to outdoor, talagang makakuha to na attention ng consumers. Kasi ang laki nung camera module nito. Pero pag tinignan nyo na malapitan, ganyan lang kalitang camera module niyan. So, design lang yung camera module niya na sobrang laki, na circular camera module. Pero again, parang na-adapt niya na rin yung mga design ngayon ng mga smartphones na flagship, tulad na lang ng Mate. Sa Mate natin nakita yung mga circular camera module and Realme, di ba? Pero yun na rin napapansin kong hype sa mga entry or sa mga budget smartphone today like Transions and yan, Xiaomi na circular camera module sa gitna na sobrang laki. For me, okay rin naman yan. Hindi naman siya, hindi naman siya sagabal. Ano pa nga siya, eye catcher pa nga yung ganyan eh. Ang maganda rin dito sa 14C, meron silang isang color dito, which is yung green, itong review unit natin. Leather pa ang design niya. So, hindi siya polycarbonate. Leather po ang design nung green version nitong Xiaomi Redmi 14C. Yan yung kunin nyo kung gusto nyo ng leather or mas premium build, kumbaga. So, okay na okay itong leather design ng Xiaomi Redmi 14C. Sa halagang below 6,000 pesos, ay nakapagbigay pa sila ng leather design sa ganitong smartphone. Next sa chipset, the chipset is the MediaTek Helio G81 Ultra. So yung G81 Ultra, I think ito na rin talaga yung makikita nyo more on common na chipset sa mga below 6,000 pesos smartphone. Na for me, it's fine naman. Kayang-kaya mag-handle ng mga modern games. Na game test na rin natin ito si 14C and okay rin naman siya for gaming. Nakakalaro rin naman tayo dito. Pwede na maglaro ng ML, COD, Firelight 4 and even Honor of Kings. Sa COD, nakakalaro naman tayo. I think hindi pa optimized gano'n yung chipset niya when it comes to COD kasi medium graphics na natin available. Sa ML, available naman yung matataas sa settings at playable naman siya. Firelight 84, ganun din. Nakakalaro rin tayo and Honor of Kings. So, again, kung gagamitin nyo to for solid gaming, tulad na lang kung maglalaro kayo ng sobrang tagal ng Genshin dito na mataas ang settings, Diablo Immortal, baka naman, mag-frame drop talaga siya. Hindi smooth yung performance. Always look din yung budget nyo when looking for a gaming smartphone, di ba? Kung talagang gusto nyo ng gaming smartphone na sobrang ganda ng mga performance sa high settings at mabibigat na games ang kayang handle, taas-taasan nyo yung budget nyo kasi si 14C hindi naman po ito nakadesign for gamers. Nakadesign siya for casual users or all-around user na consumer like yung mga mahilig sa photography side, mahilig manood ng movies, pwede rin yung mga naglalaro rin sa mga modern games dahil again, kayang-kaya niya yung mga modern games today. Kumbaga all-rounder din itong si Xiaomi Redmi 14C. Next sa camera, so sa camera design, sinabi ko na yun kanina, sobrang laki. Pero yung main camera niya is 50 megapixels.
So malinaw din naman na mapoprovide na camera quality ng Xiaomi Redmi 14C. I think for a budget smartphone is very fair din naman yung quality na mapoprovide ng camera nitong smartphone na to. Next, sa battery capacity. Sa battery capacity, nakakatuwa ang mga budget smartphone ngayon ay nagle-level up mga ka-J-Vlog. Beyond 5K mAh battery capacity ng ino-offer nila. So, itong si Xiaomi Redmi 14C ay meron 5,160 mAh battery capacity with 18-watt fast charging support. Pero ito ang nakakatuwa kay Xiaomi. 18-watt fast charging capability lang itong smartphone na to. Pero mga J-Vlog, good news, ang nakalagay pong brick sa kanyang box is 33-watt fast charging. So may nakita ko sa comment loads, paano ba yan? Di ba masisira to? 33 watts ang binigay pero 18 watts lang. Again, mga ka-J-Vlog, ganito po ang mindset natin when it comes sa mga charging rate and fast charger. Kung ang smartphone nyo is up to 18 watts lang ang fast charging capability niya at sinalpakan nyo ng 33 watts fast charger, so magcha-charge siya hanggang 18 watts lang. So, hindi siya magcha-charge ng full capacity na 33 watts. So, again, okay na okay lang gamitin kahit nga 100 watts charger sa mga 18 watt fast charging. Kasi kahit sinalpakan nyo to ng 18 watts charger, pero hanggang 18 watts lang siya, doon lang siya mga J-Vlogs, hanggang 18 watts lang ang kanyang pagcha-charge. Kahit nagamitan niya siya ng 100 watts, hindi na siya lalagpas doon sa 18 watt fast charging capability niya. So, marami akong mga charger dito na 120 watts, 100 watts, 66 watts, at ginagamit ko pang charge yan sa mga Android devices ko na meron lang equipped sa 18 watts, 33 watts, at yung mga bababang watts ko, at yung mga iba pang mabababang watts. So again, no problem, basta original ang gagamitin yung mga charger. So, yun mga J-Vlog, yung first impressions ko dito sa Xiaomi Redmi 14C. Sana po nakatulong to sa inyong buying decision when it comes dito sa smartphone na to. So, yan, explore natin itong si Xiaomi Redmi 14C. So, ang pinaka very unique dito sa smartphone na to is yung kanyang leather design. Tignan nyo naman, sa isang ganitong napakamurang smartphone, 4,000 to 5,000 pesos, ay nabigyan nila ng leather design itong Xiaomi Redmi 14C. And tignan nyo naman yung camera module, napakalaki. Yes, malaki siya, pero take note mga ka-J-Vlog, ito lang po ang lente niya, no? Ito, tsaka to. Dual rear camera system, nasa taas ang flash at pampapogi lang po yung nasa baba na 50 megapixel. Pero when it comes sa circular camera module, ay panigurado pag ginamit nyo to outdoor, ay makakuha to ng attention ng consumer. Kasi, ano siya, nagre-resemblance siya sa design ng Realme at Huawei. So, ito na rin yung napapansin kong trend sa mga budget smartphones today, yung circular camera module design na, which is okay naman. To be honest, eye-catcher talaga yung ganitong design. At pag ako na lumalabas din ako, pag nakakita ko ng mga consumers na ganito, akala ko nga mga minsan mid-range na eh. Pero ngayon, hindi makakalain, budget smartphone na lang pala yung gamit. Pero tignan nyo naman yung design ng 14C. Hindi siya mukhang budget smartphone dahil yung leather design na ganito. Which is okay yan. Okay yung ganito. Kaysa doon sa mga glossy back, na plastic, na madaling magasgasan, eh dito na tayo sa mas more premium feel, kumbaga na smartphone. Sa frame is matte finish polycarbonate. So meaning plastic siya. Sa right side is nandito yung kanyang power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone is a 3.5mm headphone jack. Sa left side is the SIM tray. Sa baba naman ng smartphone, meron tayong USB Type-C port, speaker grills, at yung microphone. So next on mga J-Vlog, explore natin ng camera app ng Xiaomi Redmi 14C. Okay, nandito tayo ngayon sa camera app niya. So nandito tayo sa photo mode. Sa photo mode, meron tayong mga additional settings dito. Meron tayong flash, aspect ratio, grid lines, timer, shutter type, tilt shift, time burst, at yung regular of course. Okay. Meron tayong zoom na 2 times zoom hanggang 10 times digital zoom tayo dito sa Xiaomi Redmi 14C. Meron tayong filters, HDR mode. Video naman, ayan, meron tayo ditong resolution niya is up to Full HD 1080p, up to 30 FPS. Meron tayong time-lapse, portrait mode for background blur, night mode, and of course, the 50 megapixel main camera for more high-definition photos. Tapos sa front-facing camera, napaka-pogi ng subject natin. So, meron tayong photo mode. Same na same lang din naman mga J-Vlog. Ayan.
Meron tayong video rin sa front-facing camera niya, same din na Full HD 1080p at 30 FPS. Meron tayong portrait mode for background blur. Ayan. And of course, sa front-facing camera is may night mode din tayo. Sila mga J-Vlog, very basic lang naman po ang camera app ng Xiaomi Redmi 14C. Okay, next is biometrics test. Unahin natin yung kanyang in-display fingerprint scanner. So makikita nyo pagdating sa fingerprint scanner, mabilis din siya mag-scan. Next is face unlock. Face unlock mga ka-J-Vlog, fast and accurate din. So, ayan mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, Lord, sulit ba ang Xiaomi Redmi 14C? The quick answer dyan mga J-Vlog, definitely yes. Sulit naman itong smartphone na to dahil when it comes sa kanyang presyo, bagay na bagay naman yung specs na ma-offer niya. Ang pinakamaganda rin sa 14C is yung RAM at ROM niya. Again, for as low as below 5,000 pesos, ay magkakaroon na kayo ng 4GB 128. Meron namang reasonable chipset, snappy chipset for a budget smartphone, reasonable camera, napakalaki ng display, sobrang all goods yan. At syempre, malaki ang battery at maganda rin yung charger na kasama. So kung interested kayo sa Xiaomi Redmi 14C, again mga J-Vlog po, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko po yung link niya sa description box, i-click nyo na yan, add to cart nyo na mga ka-J-Vlog dahil napakasulit din naman itong Xiaomi Redmi 14C.